Bansero ng bayan, Katunying, Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 6.79 trillion pesos National Expenditure Program para sa 2026 sa layuning mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa at pag-aanihin ang buhay ng mga Pilipino. Sa pulong ng gabinete, binigyan diin ng Pangulo na ang panukalang budget ay hindi lamang idinisenyo para sa economic growth, kundi iangat din ang buhay ng bawat Pilipino at mga susunod na henerasyon. Kaagad namang kumilos ang Department of Budget. Wala na ba yung end management dito? Baka tinanggal na kanina ni Mother. Tinanggal na. Mother, tinanggal na? DB na lang yan. DB na lang ito. Department of Budget na lang. Wala na yung M. Wala na siguro. Yung N management. Baka Mina. Mina Pangandaman tinanggal siguro. Para hindi na maulit. Kaagad na kumilos po ang DBM para hindi na maulit ang kontrobersyal na insertion o pagsingit ng mga mambabata sa annual outlay o taunang gastos. Umapila si Budget Secretary Mina Pangandaman sa mga ahensya ng pamahalaan na manatili sa napagkasundo ang budget. Ayun. At huwag nang humirit pa ng higit kapag tinalakay na sa Kongreso ang 2026 National Expenditure Program. Isyu ng bayan, Dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk at the morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Ngayon po ay araw ng Wednesday, July 16. Tingnan mo nga naman, ano? Bukod po sa birthday ni Lakay Deo Macalma, Inaalala na naman tayo ngayon, ano? ang isa sa mga haligi ng DZRH. Oo naman. Kaya pagpasok ho ninyo ngayon dito sa DZRH, pagpasok nyo makikita nyo sa kanan yung mga pictures ng mga
dating mga naunang mga anchors ng DZRH dahil ginugunita natin ang 86th anniversary. Yes. Andiyan ang larawan ni Manong Joe. Manong Joe. At ni Paring Ray. Yeah. Ito, pinapakita natin ngayon. Ayan, At syempre, sumusunod kaagad kumbatsero ang ayan, si Manong Joe, si Paring Ray. Ayan kaagad. Ayan Ayun na. kaagad si Birthday Boy. Ayan, Yun na. At ewan ko ba naman dito kay Kong Angel, kay Kuya Angel kung may tanim na galit kay Lakay Mayor. Bakit naman? May ipinakantes pa yung edad. Ganun? Pinahulaan pa yung edad, pakantes pa yung edad ni Deo kanina. That's unfair. Si Paring Ray tuloy, ilang na ilang eh. Ito pa lang si Lakay Deo 70 na. Hindi halata, ha? Totoo ba, Mother? Hindi halata. Hindi sa Hindi, totoo Mother. lang. Halika nga. Mother, Mother. come on town. Come there, Mother. Pero tingnan mo naman. Tingnan mo naman ang itsura ni Lakay Deo. Itong bata, kumbatsero. Itong batang tingnan talaga. Tapos ngayon, gusto nyong mag-retiro na yung 55 years old. Diba? Come on. Come on. Dito sa itsura ni Lakay, itong picture niya na yan, kailan yung picture na yan, Mother? Bago lang yan. Bago lang yan. Din ito. Kahit ngayon, makita mo sila kay ganyan pa rin ang itsura. Hindi Talaga. nagbabago eh. Palagay Parang ko, nasa 50 lang si totoo si yun. Deo. Parang nakainom ng ininom ni Secretary Harry Roque yung nilalagyan ng coin. Yung sumisigaw, nagsasalita. Mukhang nakainom ng mula sa Fountain of Youth. Fountain of Youth. Itong si itong dapat Lakay. na tanungin kung ano sekreto, kumbatsero. Mamaya pagdating, meron ba tayong almusal, tanghalian at hapunan ngayon, Mother? Katakot-takot na pambobola ginawa natin pagka hindi pa naman tayo pag hindi pa nakaramdam ngayon si ewan ko na lang. Deo. Hindi, Happy totoo po yan. birthday. Kidding aside, pag nakita nyo po sila kay Deo, sasabihin nyo, Woo! Hindi nga. Hindi 70? Oo, talaga. Hindi nga. Di ba, Jen? Ayan, si Jen, naglalakad. Isa rin yan sa hindi makapaniwala. Uy, may pa-catering daw. May pa-catering. Alam mo naman, pagka may pa-catering, tubig yan. May nilad. Tubig yan. Di ba, Ray? Paring Ray, ikaw ba yung naniniwalang gano'n na edad ni Deo? Ako kaya lang gusto kong gusto kong maniwala kasi naalala ko nung intro to broadcasting namin nung 1991 na first year Masscom student ako, no. Ang binabasa kong textbook, nakalagay yung pangalan ni Deo Macalma. Bilang Broadcaster na. Hindi, ba't siya binabanggit doon? Bilang isa sa mga broadcaster. Isa sa mga broadcaster. Kasi ang tinan nyo na yan. kasi radio broadcasting eh. So andun na yung pangalan. So kung sino ba ang gumawa ng librong yun? Si Mario Garcia? Si Mario Garcia. Tama. Yun nga yung libro ni Mario. Isa ring legend yun, si Mario Garcia. Tama kumbatsero. Yung Mario Garcia. So sabi ko, Deo Macalma. Siyempre, nung araw, napapakinggan na natin. So, hindi mo akalain na darating ang panahon na makakasama mo? Yung makakasama mo lang si Deo Macalma, parang isang malaking karangalan. Isang karangalan na, di ba? Lalo na pag nagpakain siya. Lalo pa pag pinakain ka. Lakay, ayos na yan, ha? Ewan ko na. Pag hindi ka pa nakaramdam yan. Baka naman may budget ka na dyan. Total, ang pambungad natin ngayon 2026 national budget. Magkano? 6.79 trillion pesos daw ito, National Expenditure Program. At ayon po sa banner story ng pahayagang The Philippine Star, mukhang matapang itong babae na to, yung Amina Pangandaman na to. Pwede ba natin makausap yan, Mother? Baka pwede mong matawagan itong si Secretary ng DBM natin. DBM moves to prevent 2026 budget insertions. Ayan na. Kumilos daw po ang DBM para po mahadlangan ang mga singit-singit Ayan, sa budget.
Paano namang hindi ganyan ang iisipin kagad ni Secretary Amina Pangandaman sa karanasan. Sa karanasan lang natin. Itong kasalukuyang budget. Ito lang budget na ito. Maniwala kayo mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Oy, mga taga-Mindoro. Mga taga-Mindoro. Mga taga-Mindoro. Baka hindi nyo alam, mga taga-Mindoro. Apakalaking pondo po ang nakalaan sa inyo dyan at sa laki ng pondong nakalaan sa inyo nung nakaraang taon at sa taong ito, sabi ho ng isang pantas na nakausap namin ni Kumbatsero, pwede na raw simentuhin ang dagat. Mula Batangas hanggang Mindoro para hindi na kayo nagrororo. Pambihira. Hindi, totoo po. Sa laki. Ang NEP po, yung National Expenditure Program, yan po ay ikinamada ng DBM ayon sa pag-aaral. May pag-aaral yan. May pinag-aralan po ang bawat government agency, tapos iipunin po ng DBM yan. May sarili silang pag-aaral ng DBM at yung mga LGUs, andyan ang tamang proseso nagbibigay sila ng input sa national government kung ano yung mga pangangailangan nila. Yung importante po sa kanila. So isinasubmit po yan ng LGU sa mga national government agency. Tapos ito namang national government agency ipapasa nila sa DBM. Sasabihin niya sa DBM kasama yung DBCC yata yan, Kumbatsero Development Budget Coordinating Council. Ano po. Tapos ngayon, mula po doon sa mga isinabit, siyempre malaki po yan, tatabasin po ng DBM yan ayon sa pangangailangan. So ito po sa priority. Ito po yung sample, halimbawa po, diyan sa Mindoro, sa Lone District ng Mindoro Occidental, ang congressman po dyan ay ang pangalan ni Leody O.D.F. Tariela. Ang initiated sa DPWH Lone District yan, yung Occidental Mindoro. Medyo malungkot to. Malungkot. Kasi lone. Lonely yan. Ang initiated, ibig sabihin, ang iminungkahi po ng DPWH para po sa taong ito, 2025, ay 1 billion 94 1,900. Ulitin nga natin, mali yata ako doon. Kasi 00 may plus 000. 1,094,900,000. 1 billion yung palang 1 billion na yun ang laki na yun. Ang laki na yun. Pero sa buong probinsya yan. Ang Mindoro kasi dalawa May Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ang Occidental yung nasa gawing baba pa. Sa gawing baba, yung mas malayo. Isla ho yan Pag tiningnan ho ninyo sa mapa, sa mga hindi pa nakarating dyan sa Mindoro, isla yan. Malapit sa pinakamalapit sa Batangas. Kaya magrororo ka nga dyan. Ito po mga kababayan. So ang inaprubahan po ng DBM na budget ayon sa initiative ng DPWH 1.094 billion. Alam niyo po kung magkano isiningit? Ayan, eto, pakinggan po ninyo. Alam niyo kung magkano isiningit? Pakinggan po ninyo. Ito isiningit. Ayan. Ang isiningit ng Kongreso. Ang isiningit ng Kongreso ay 14 billion 236 million. Tingnan mo na yan. Narinig niyo po ba yan? From 1 billion, ang isiningit ay 14.2 billion. Kaya ang naging total new items po nila sa DPWH lang to, Kumbatsero, DPWH po, ang naging total nila ay 15.3 billion total new items. Occidental lang ho yan Hindi pa kasama yung Oriental yan. Ito yung Oriental. Maunang madadaanan yan kapag galing ka ng Batangas. Kalapan, di ba? Ito po, yung baka naman magtampo yung mga taga-Oriental. First District Oriental Mindoro. Ang DPWH initiated ay 737,875,000. Okay. So, wala pa 1 billion to. Wala pa. 737 million lang. Alam niyo kung magkano isiningit ng sa Kongreso? Ito na. Kinikilabutan ako, pinatutugtog mo yan. Parang may madalang samurai na
nahihiwain ka sa katawan eh. Oo, Nalalaslasin ang katawan mo eh. Ito, pakinggan ninyo. Ang idinagdag po ng Kongreso ay 11 billion 751 million 662,000 sa makatuwid. So, ang total ng Oriental Mindoro ay 12 billion 489 million. So, from ang Occidental ay merong 15 billion plus at ang Oriental ay merong 12 billion plus. Doon pa lang kalaki. At Kumbachero, ito'y first district lang ng Mindoro Oriental. Meron pang iba. Itong tinitingnan ko po ay ang kagulat-gulat dito, halimbawa ay yung Marinduque, Kumbachero, may mga Congress initiated din dyan. Yung Palawan, mukhang doon pinagdadala. Diyan sa Region 4B. Oo, ito halimbawa, may Maropa. Yung second district ng Mindoro Oriental, Kumbachero. Ang original po niya ay 464 million lang. Pero ang idinagdag ay 4.6 billion. Tama ka, Kumbachero. Ayan na. Pwede na ngang ipasimento yung kalsada, yung dagat dyan. Sa dami ng pera na to. Abangan po natin, isa pong magandang balita yan. Isa pong flash report yan. Flash report. Ang mga kababayan po natin sa Mindoro Oriental at Mindoro Occidental ay hindi na kailangang magroro, sumakay ng barko dahil sila ay dahil sisimentohin ang dagat. Sisimentohin na po. Gagawa na po ng highway mula Batangas hanggang Mindoro sa laki ng pondo. Sa laki ng pondong andyan. 2025 lang ho yan. At saka pinag-uusapan natin, Kumbachero. Yung nakaraang budget, ganyan din, Kumbachero. Yes. At saka puro infra lang to. Puro infra lang to. Alam niyo po ba kung magkano yung total budget dyan sa Mindoro Occidental? 20.1 billion. Ayan, tinan nyo na. Napakadaming pera nito. Napakaraming pera. Kaya yung mga taga Mindoro na kawawang-kawawa magsasakay dyan. Nagre-reklamo sa kuryente. Tapos eto, katakot-takot ang perang dinala pala sa inyo. Kanino kaya napunta yung katakot-takot na pera na kaya napunta? Kung iisipin nyo, parang mayayaman na mga taga Mindoro sa laki ng pondong inilalaan sa kanila dyan. Kaya tama si Amina Pangandaman. Ito ho ang sinabi ni Secretary Amina Pangandaman. Ganito po ang kanyang sinabi. Narito po at hawak ko ang isang sipi. Ito po ay isang sipi ng pahayag. Baka hindi nila alam kung ano yung sipi. Isang kopya po ng naging pahayag ni Secretary Amina Pangandaman ng Department of Budget. Sabi kasi ni Mother, wala na yung management. Department of Budget. Kaya pa tinanggal. Ang sabi po niya ay ganire. Nandiyan pa ba talaga yan? Narito po. Ang sabi po niya, tungkol po ito sa budget, mga magulang at mga mahal natin. The department must take into consideration, dapat isaalang-alang ng kagawaran that ang tinutukoy po niya dito ay agencies and departments pala, Kumbachero. Agencies and departments must take isaalang-alang ng mga ahensya into at kagawaran considerations that next year's budget na ang budget sa susunod na taon is very tight. Ay napakahigpit. Wala na. Yun lang pala. Yun lang pala sinabi. Mahigpit na. Napakahigpit lang daw pala. Para pala sinturon. Para dagdagan nga natin tong sinabi ni Secretary Amina Pangandaman, Mother. Baka pwede nating makausap kung anong pwedeng mga gawing pamamaraan para maiwasan yung nangyari dito sa 2025 budget. Di ba sabi nga ng Pangulo, hindi na niya nakilala. Hindi na niya nakilala yung budget. Kasi yung pong NEP,
yung National Expenditure Program, Oo. yan po yung budget ng Pangulo. Ayan, Ang tawag po budget, dyan, President's Budget. Oo. So, bilang siya po ang Chief Executive, ipinorward po niya yan sa Kongreso na may power of the purse, kung Ayan, tawagin, oo. na siyang humihimay po niya. Kaya nung pagkatapos niya ipasa, nung ibinabalik sa kanya, sino ka? Ayan, wala na. Hindi na Oo. niya makilala sapagkat niluray-luray nung Kongreso. By the way, yung Kongreso po ay hindi lang pag sinabi ho congressman. nating Kongreso, hindi lang mga congressman yan. Pati mga senador po yan. Kasama po ang mga senador dyan. At pag pinag-aralan ninyong mabuti at tiningnan ninyong mabuti, lagi nating pinupuntirya mga congressman, pag nakita ho ninyo, magugulat kayo, meron ding mga senador, billion din ang kanilang mga insertions sa budget. Katulad nung sinabi ni Senator Ping isang congressman lang, 15. Ito pala yun. Ito yun. Si Tariela pala to. Hindi po ito si Commodore Tariela, ha? Hindi ho yan. Congressman Tariela sa distrito po niya, umulan at bumahan ng katakot-takot na pondo po dyan. Pero 15 billion kay Tariela, sabihin na natin. Pero magkano sa senador? Sa senador. Hindi napansin ni Senator Ping na may isa siyang kasama. Mas malaki. Isang senador lang. Nasa 23 billion pesos. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero, Ang tunggak na oras, 25 minuto na. magagalit na naman yan. Kailan ba kayo nagbigay ng tamang oras? Mali na nga sa araw, mali pa sa oras. 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, kumpanyero. ACS Balita. Susunod na! Sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Araw ng Miyerkules at 16 ng July 16. Anibersaryo ng Killer Earthquake, July 16 earthquake. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nakakuha ng 3 major nominations sa Wanderlust Reader Travel Awards. LRT2 may libreng sakay sa mga PWDs. 6 sa 71 buto na na-recover sa Taal Lake, hinihinalang galing sa tao. Miyembro ng Kongreso na isinasangkot sa missing sabongero atong ang muling hinamon na magpalay detector test. Online lending company sa Pasig ni-raid, halos 170 katao arestado. 3 minero nalibing ng buhay sa gumuhong tunnel sa Palawan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines.
Hello World! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Nakakuha ang Pilipinas ng 3 major nominations sa 24th Wanderlust Reader Travel Awards. Ito raw po ang longest running travel magazine sa United Kingdom. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang 3 nominasyon ay sumasalamin. Aba, Ito na naman nagsalamin na naman. Nagsalamin ay na sumasalamin naman. sa patuloy na pagsisikap ng ahensya na iposisyon ng Pilipinas sa mga nangungunang destinasyon sa paglalakbay sa mundo. Sinabi ni Frasco na nominated ang Pilipinas para sa Most Desirable Country Worldwide. Ang Cebu bilang Most Desirable Region Worldwide. Yun. At ang Palawan bilang Most Desirable Island Worldwide. Ang botohan ay bukas sa publiko hanggang October 27 at ang resulta ay i-anunsyo sa awards ceremony sa November sa National Gallery of London sa UK. Maaaring makaboto sa pamamagitan ng wanderlustravelawards.com at ito'y bukas sa mga Pilipino at international supporters ng bansa. Alas 6:33 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. May alok na libreng sakay ang LRT2 para sa mga may kapansanan o persons with disabilities mula July 17 hanggang July 23 kasabay ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang Free Ride Initiative ay sa pakikipagtulungan ng DOTR, Light Rail Transit Authority at National Council on Disability Affairs na nasa ilalim ng DSWD. Sinabi ni Dumlao na alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga PWDs. Ayun. Pero may oras lang pala, no? July 17 to 23, pero may oras lang. 7 to 9. 7 to 9 a.m. Ayan. At 5 to 7 p.m. Yun. PWDs. So kailangan dyan, wag nyo nang hanapan ng ID, yung kitang-kitang PWD. Pero merong PWD na wala naman talagang Wala kang makikita. pero Meron kapansanan. Totoong PWD yun. Marami na kasi ngayong kapansanan na hindi visible. Hindi lang dahil sa pilay, o hindi makalakad, o bulag, o bingi, di ba? Hindi ganoon. At meron din naman kasi na PWD na hindi naman talaga PWD para lang maka-discount nakakuha lang ng ID. Nakakuha ng ID. Pilayan ho ninyo Ayun, pagka ganoon, pilayan para masulit naman po yung 20% discount. Pag sasakay at gusto libre, pilayan ninyo. Pati sa mga restaurant, nagkakaisa na po ang mga restaurant na nandidiyan na kapag ka po may PWD o nagpapanggap na PWD, hindi naman talaga PWD, ay kuhanin po ang 2 pinggan at popompyangin para po siya ay mabingi. Ayan. Para po sulit. PWD na siya. PWD na po siya. Alas 6:35 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Isang kongresista ang isinangkot ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing sa Bungero. Kinilala sa DZRH ni Patidongan ang kongresista na si Ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagon na miyembro din umano ng Alpha Group na pinamumunuan ng negosyanteng si Atong Ang. Si Lagon ay miyembro ng Pitmasters at nagkampiyon ito sa Pitmasters Cup sa Manila Arena noong Mayo. Ayun, Ako Bisaya. Dati na ba itong party list na ito? Yata kumbachero, parang narinig ko na. Malakas yan eh. Ako Bisaya. Malakas din yan eh. Isa sa advokasya ng Ako Bisaya ay ang pagpapalakas ng industriya ng sabong sa bansa. Ay, tinan mo na. Yun pala mismo ang advocacy nila mismo. Ang pintakasi. Sa panayam ng DZRH, muling inulit ni Patidongan ang hamon kay Atong Ang at sa iba pang sangkot sa missing sa Bungero na magpa-lie detector test sa harap ng ilang sako ng buto ng tao na na-recover sa diving operation sa Taal. Marami ng buto na nakuha doon sa Talik.
Sino ba sa amin sino ba sa amin dalawa nagsisinungaling? Don. Tulad niyan. Hinamon ko si Mr. Atong Ang. Mr. Atong Ang, ilang ulit ko na sabihin sa iyo dahil sira na rin yung pangalan ko dito. Ang sabi mo sa akin, nagsisinungaling ako. O sige, Mr. Atong Ang, hamunin kita. Magpalay detector tayong dalawa. Si Julie Dondon Patidongan ay sa mga taga-barangay Taal, Bukawe, Bulacan. Dyan pala ang ating malakas agent. Gagala-gala, Barangay Taal, pero sa Bukawe, Bulacan. Baka maligaw kayo. Pala ko nasa Taal talaga. Sa Barangay, Barangay Taal, Bukawe, Bulacan. Ayan. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa umagang ito. Alas 6:37 na ng umaga. Posibleng galing sa tao ang 6 sa mga butong na recover sa Taal Lake. Ayon kay PNP Forensic Group DNA Laboratory Division OIC Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, positibo sila na buto ng tao. Ang 6 sa 71 mga butong nakita sa nagpapatuloy na retrieval operation kaugnay ng missing sabungeros. Ito rin ang giniit ni PNP Forensic Group Deputy Director for Administration Colonel Francisco Supe Jr. kung pagbabatayan anya ang istruktura ng mga nadiskubreng buto. Samantala, nasa 18 DNA samples na ang natanggap ng Forensic Group mula sa kaanak ng mga nawawalang sabungero. Aminado naman si De La Torre na very challenging ang pagmamatch ng DNA sample sa mga naulilang pamilya at na-recover na buto sa Taal Lake dahil matagal na lubog sa tubig ang mga ito. So maaari palang maapektuhan, ano? Pero yung pag-identify kung ito'y sa tao, madali lang yun. Madali na ito na-identify na nga nila eh. Madali lang yan sa loob yung lang matching, ng 24 oras. Yes, madali. Kayang-kaya yan. No? Pero yung yun nga, yung matching, makilala kung kanino yun. Medyo challenging daw yun, kumbachero. At kailangan dun may DNA sample din ng mga kamag-anak. O kaya kung mayroon mismong makukuha mula doon sa nawawalang sabungero, kung may makuha silang mga DNA sample ng mga yon. Totoo. Pero hindi po buto ang kukunin doon sa kamag-anak, ano? Baka kasi buto. Baka kung iniisip nyo, kunan din kaya ng braso yun. Hindi po. Sa sample na po. Kung si paring Ray siguro tatanungin ninyo, babalian kayo ng braso yan. Parang inoong kong buhay na. Susunod! Dito po! Uy, totoo ba ito? Sa kauna-unahan daw hong pagkakataon, nakakuha ng pinakamataas na trust rating ang Kongreso. Aba, totoo ba ito? O hindi? Dahil sa mga nakaraang panahon, mula yata ho nang maimbento ang Kongreso, hindi pa nakakuha ng nakatikim ng mataas na rating ang Congress. Matindi ha. May tanong si Mami Sel, kagabi pa ako inukilkil. Actually, 2 gabi na. At pati si Kuya Boy Fabian, sino daw ba yung babaeng politician na kasama nung lalaki na Gabi? Hindi ko naman masagot. Hindi mo masagot. Isang araw. Na may asawa, na may asawang politician din daw, sabi ni Morley. Hindi ko masagot. Pwede ba sabihin mo na sa akin at nang hindi ako nanguhula din? Bubulong ko sa iyo. Yan! Takot si Morley. Takot? Yung kasing politiko, kilalang ano rin eh. Ganun din? Nangaano eh. Ganun. Anong nangaano? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:40. This time check is brought to you sulong ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, General Eli Mata. Ayan, magandang morning. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Sabi ko kay General Eli Mata na siya ngayong RD ng Police Regional Office 9. Zamboanga yan eh. Zamboanga Peninsula yan, Kumbachero. Naglalaway na ho kami ni Kumbachero sa Curacha na may Alavar sauce. Ayun, yan ang patok dyan sa Zamboanga. Parang pagka nagpunta ka ng Zamboanga, hindi ka nakatikim ng Curacha, parang kulang no? Pero kapag nakatikim ka na ng Curacha at nasasabi ka pa, tumawid ka na ng Basilan. General Eli Mata, punta ka na ng Basilan. Andun si Congressman Mujib Bataman. At siguradong patitikimin ka nun ng pagkasasarap at napakalaking mga seafood. Lobster. Merong lobster na galing dyan sa Basilan. Laki. Ang laki. Ang laki, talaga. Halos kalahating tao na sa laki. Haba. Kakabahan ka nga. Parang pagka pala masyadong malaki, yung laman ng seafood medyo naiiba din parang hindi pero depende pa rin sa nagluluto yan kumbachero. Sa bagay naalala ko tuloy yung yung kasama ko dati sa bahay may nagpadala sa atin ng ludong. Ay, ludong. Galing naman sa Isabela. Kay Governor Governor Rodito Albano. Di ba ang mahal ng ludong? Ang mahal President's fish daw yan. President's fish. Ayun, pinrito. Sayang. Ano ba tong isda na to? Siguro. Tagal-tagal na rito. Ano ba to? Mabubulok na to pinarito. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. Meron pa isa, kumbachero. Yung nito? Yung Kobe beef. Ayan, isa pa rin yan. Pagka December, may mga kaibigan tayong... Magandang umaga nga pala. Binabati natin si Kuyang Romel Sitin. At si Kuya Kenneth, nag-birthday no isang araw. Pambira, wala ka kalimutan ninyo, mother. Hindi nyo pinaalala. Birthday ni Kuyang Kenneth Sitin. Kuya Kenneth, happy birthday. Ka-birthday mo ba si Boss MVP? Manny V. Pangilinan. Si MVP. Nag-birthday noong isang araw. Nung naalala kong pinadalan tayo ni Kuya Romel at nung araw pa si Kuya Dominic nung nabubuhay pa. Si Dominic. Kuya Dominic Sitin ng Kobe beef. Sabi nga nila, ang Kobe beef, it melts in the mouth. In your mouth. Talagang matindi. Masarap ang hapunan natin. Ano ba kayo hapunan natin? Binistik Tagalog ko marami akong nilagay na sibuyas. Sus! Alas 6:49 ang ating oras. Kuyang Els Bartolomeu. Siya rin daw ay may experience dyan sa Zamboanga. At nakakain ka ba ng Curacha with Alavar sauce? Yun. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang ibang law enforcement agency, ang isang kumpanya ng online lending sa Pasig. Ayon sa PAOK, isinagawa ang operasyon sa 22nd floor ng Robinson's Equitable Tower sa Pasig sa opisina ng Creditable Lending Corporation na nasa likod ng lending app na Easy Peso. Nasa 168 na empleyado ang inaresto na pinaniniwala ang nanghaharas sa mga nangutang alinsunod sa reklamo ng mga ito at kasong isinampa sa Manila RTC Branch 46. Nagugat ito sa report na isang lalaki mula sa Valenzuela ang nagpakamatay matapos na hindi kayanin ang pananakot at harassment ng mga taong nasa likod ng Easy Peso. Inihaanda na ang mga kasong paglabag sa Data Privacy Act of 2012, the Truth in Lending Act at Financial Products and Services Consumer Protection Act laban sa mga inarestong empleyado
ng online lending na ito. Actually, kumbachero, wala namang masama kung singiling ka dahil nangutang ka, di ba? Oo. Kapag ka nangutang ka, magbayad ka. Magbayad ka. Kaya ka naman nangutang dahil sa may pangangailangan ka at may kakayanan ka dapat magbayad. Dapat, may kakayanan ka magbayad. Kaya lang, kapag ayun, may mga harassment grabe may po yan. pananakot na. Di ba dati ang ginagawa pa yung mga kakilala mo, nasa phone book mo, hihiyain ka. Ay nako, grabe po yan mga yan. Hindi lang itong first time na narinig natin na may nag-suicide dyan, kumbachero. Totoo yan. Sa sobrang kahihiyaan na ginagawa po nitong mga grupo. Kuwan kasi Scheme talaga kumbachero. Dadamahin ka, pautangin ka, napakabilis. Pero pagka kinuwenta mo yung interest, ang laki. Parang times 3 yata eh. Daig pa Bombay. Daig ang Bombay, kumbachero. Sa Bombay 20% nako. Kaya mag-ingat po kayo dyan. Mag-ingat po kayo dyan. At saka yung mga gumagawa niyan, tama yung operation na to ng PAOK. Mapuksa na yung mga ganyang sumisira ng buhay ng marami nating kababayan. 6:52 ng umaga, patay ang 3 illegal gold miner matapos na masuffocate ng gumuho ang lupa sa loob ng isang tunnel sa Sitio Unggong, Barangay Tagnato, Batarasa, Palawan. Nangyari ang trahedya noong Linggo ng gabi habang nailabas naman ang kanilang bangkay sa tulong ng Batarasa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, 2 iba pang kasama ng mga biktima ang iniulat na nawawala at patuloy na pinaghahanap. Naitala ng Kamara de Representantes ang pinakamataas na trust rating nitong buwan ng Hunyo sa ilalim ng pamumuno ni Leyte 1st District Congressman at ngayon ay babalik bilang Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, tumaas ang Much Trust rating ng Kamara sa nakaraang 3 buwan mula 34% noong Abril, umakyat ito sa 49% noong Mayo at ano na ngayon? Sa buwan ng Hunyo ito ay 57%. Laki na inilundag. Ipinakikita raw po ng mga numerong ito ang lumalalim na kumpiyansa. Ayan. At sumasalamin, di ba, Mother? Sumasalamin sa kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa panahong sinusubok ng malalaking isyong pambansa ang tibay at pagiging independent ng institusyon. Tumaas din ang tiwala ng publiko kay Speaker Romualdez mula 23% noong Abril, naging 26% noong Mayo at umakyat hanggang 34% nitong nakaraang buwan. Ipinakikita nito na kinikilala ng taong bayan ang kanyang matibay na pamumuno kahit sa gitna ng tensyong politikal. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, patunay ang mga resultang ito sa mga nakamit ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez nitong mga nakalipas na taon. Inamin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na nagkaroon siya ng Maltese passport ngunit isinuko niya ito bago tumakbo sa national elections noong 2021. Sa panayam ng 2x2, sinabi ng kalihim na isang smear campaign ang pag-ungkat sa usapin ng kanyang pasaporte sa Malta dahil hindi anya hiningi ang kanyang panig bago ito isinapubliko. Giit ng kalihim, hindi lamang ito pagpapakalat ng fake news kundi may tuturing din na paninira sa kanya. Ginawa ko yung proseso na maaga knowing it takes time. Ni-renounce ko yung dito sa BID at ipinarevoke doon mismo sa bansa na yon kasi ayaw nila ng ganong klaseng patakaran. Noong bago pa ako nag-file, nandyan na yan, ni-renounce ko na. Tapos, kinonfirm ako, I answered na nagkaroon ako ng passport, wala namang visa, na-confirm ako. So, katakataka, ito'y hindi lang fake news kung hindi smear campaign. Kasi hindi hiningi yung side ko na pwede ko naman ipaliwanag. Basta na lang nilabas at alam nila na pupulutin ito eh. Ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Samantala, hinimok naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner ang mga kasundaluhan na tutukan na lamang ang serbisyo publiko. Ito ay sa kabila ng issue ng dual citizenship ni Defense Secretary Gilbert Teodoro.
Sa ambush interview sa DZRH anniversary, sinabi ni Browner na nasagot naman ng kalihim ang pagkwestiyon sa kanyang Maltese passport na isinuko na noong pang 2021. Panawagan ni General Browner, maraming dapat na unahing problema ang bansa kaya hindi dapat pang alalahanin ng militar ang naturang issue. Sa hiwalay na interview, tinawag din ni Teodoro na malalim na paninira ang paglutang sa kanyang dating pasaporte na mahigpit na ipinagbabawal sa isang cabinet level official lalo sa kanyang posisyon bilang overseer ng National Security Policies and Intelligence Meetings ng bansa. So let's just focus on our job. Hayaan na po natin yung mga issue ng mga ganyan because anyway, nasagot naman ng ating SME. And ang importante is that yung kanyang allegiance and patriotism to our country is very strong. Si AFP Chief General Romeo Browner. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Bachero, ako hihingi lang ng tawad sa ating mga kababayan sa Mindoro, no? Sapagkat parang may pagkakamali ako doon sa binanggit kong numero kanina. Numero. Oo, ang numero pala na nabanggit ko kanina. Saan yan? Sa Oriental o sa Occidental? Pareho, kumbachero. So, pinag-aralan nating mabuti, yung kay Congressman Tariela, yung Lone District ng Mindoro Occidental, ang NEP National Expenditure Program allocable ay 2.5 billion. 2.5. Pero ang naging final ay 18.75. Ay sus! Mas malaki pa pala. Mas malaki. Pasensya na po kayo at 15 lang yung nabanggit ko kanina. Nasa 18 pa pala. 18.5. 18.5 po ang naging final. Yung kay Panaligan, First District ng Mindoro Oriental. Sorry po, ang kanya palang NEP allocable ay kanina 700 yung binanggit mo. Ngayon 1.5 po pala. Okay, 1.5 billion yung NEP allocable. Ang naging final po ay 20.7 billion. Sorry po, baka kasi kinakapos kayo ng pondo dyan. So, mas malaki pala yung sa Mindoro Oriental, First District. At pag ito-total mo ang First District ng Oriental, Mindoro at ng Lone District ng Occidental, Mindoro ay pumapatak ang kabuuan sa 39 billion. 39 billion sa taong ito. Para lang ho yan dyan sa Mindoro. Ang matindi lang po nito mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na-release na po itong mga pondo na ito. This year lang po yan. Na-release na po. Ang naabutan na lang nila Secretary Mina ay 2 billion sa kay Tariela at kay Panaligan 1 billion na lang. Yun na lang po ang hindi na-release. Sus Mario, ibig sabihin mugmug na lang pala yung natira. Mugmug na lang. Tinatanong niyo siguro saan ba galing itong mga papeles na to, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay? Sa DBM po. Opo, ninuso na po namin ng DBM at alam po ito, nakikita po ito ng Kongreso mismo. Talaga. Kaya sa mga taga Mindoro, asahan po ninyo, malapit na kayong hindi mamangka o sumakay ng vapor. Tuwing kayo luluwas ng Manila at dadaan dyan sa Batangas, masisemento na ho. Masisemento na po ang karagatan sa pagitan ng Batangas at Mindoro. Sa laki ng pondong nailaan sa inyong lalawigan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2
por Dos por Naalala ko tuloy, di ba, yung kay Pulong Duterte, 51 billion in 3 years. In 3 years yun. 3 years yun, kumbachero. Ito, kung ganito ang lagayan. Ang tsaka lagayan anak ng presidente yun. During that time. Ng panahon na yun. Ito, anak ng baka. Anak ng bakang dalaga eh. Hindi nga natin narinig yung mga pangalan na yan sa Congress eh. Pambira. Bakit sila nabigyan ng ganyang kalalaking Kaya pondo? nga, at saka bakit taon-taon na lang ay napupunta ang flood control project diyan sa Mindoro. Mimaropa. Mimaropa. Sa Mindoro. Region 4B. Ano ba meron diyan? Kaya dito ho sa gagawing 2026 budget, kailangang ayusin na yan. Yun hong sinasabing iyan ay ite-televise o ila-live via satellite. Pwede, siguro maganda rin, makita rin. Pero kung may magpapalusot talaga dyan, kahit naka-live yan. Naku, maniwala kayo. Kaya kailangan hong bantayan na ng husto yan. At lalo na kung matutuloy itong ipinupush ni Congressman Sandro Cumbachero na maging chairman ng Appropriations Committee ng Congress. Congressman Sandro, totoo ba yun? Ikaw daw mismo ang nagtutulak na ang malagay na Appropriations Chairman si Congressman J.J. Suarez. Ba't hindi nalang ikaw? Ikaw na lang. Ikaw na sana. Congressman Sandro, baka sakaling maayos ng gusto ito at masunod yung gustong budget ng Pangulo. Totoo. Ng tatay mo. Kaysa naman, ito, kapag ka hindi naawa to Cumbachero, kung 20 billion per year, di time is 3. Time is 3. Hindi 60 billion ng 3 taon. Magkano ba ang mga kitaan ngayon? Sabihin nating mabait. Sabihin nating mabait. Sabihin nating 10%. Nako. Meron pa bang ganon? Parang wala yatang ganong kabait. Wala yata akong kilalang ganong kabait. Ako naman kasi, kaya naman ganon lang ang tinignan ko Cumbachero. Baka para madaling kwentahin. Halimbawa sa isang taon, 20 billion, 10%, 2 billion na yun Cumbachero. Oo nga, 2 billion sa mabait. Sa mabait yun, sa mabait. Anak ng kaya tapos ngayon mababalitaan mo na kulang-kulang ng gamot sa public hospitals. Oo. Diba? Tapos ngayon ay nako. Mario Joseph. Tsaka ito tayo nananawagan kay Congressman Sandro. Total kasi nababanggit talaga 'yung pangalan niya. Hindi natin alam kung totoo 'yun o baka naman ginagamit lang ang pangalan mo. Minsan kasi Cumbachero, Congressman Sandro, yung name dropping napakadali niyan tingnan niyo na lang Congressman Sandro. Sa district mo magkano ba ang budget? Kung ikukumpara mo dito sa district sa Mindoro. Payat yung sayo. Umayat yung sayo, Congressman. Talaga. Payat yung sayo. Yung anak ka pa ng presidente niyan, ha? Yan given yun, understandable yun. At pag nabalitaan ng mga tao yan, anak ng presidente. Siyempre, kailangan maayos ang proyekto sa kanyang mga at marami. At ang Pangulo galing as a president from the Ilocos region, understandable na mapondohan ng mga projects sa region ng Pangulo. Talaga naman. Masisite, masusumbatan Sasabihin, naging presidente, wala malang nagawa dito. Di ba? O kaya, ang project dito, puro groundbreaking, wala malang inauguration. Sus Mario, ang sakit nun. Tapos, meron kayong, may gagamit ng pangalan niya at sinasabing, kayo daw ang nagpupush para malagay sa posisyon yung sa APRO chairman, si Congressman J.J. Suarez. Pambihirang pati sa Congressman Sandro, pakiawat mo nga itong mga balita na to at para din po total ang inyong ama po ay sabi po ng inyong tatay ay hindi niya makilala. Hindi niya makilala yung budget ngayong taon yung pang susunod na taon. Bilang anak ng Pangulong nasa Congress na siyang may power of the purse. Yes. Di ba? Pwedeng may magawa diyan si Congressman Sandro. Baka nga mas maiging siya na lang ang chairman ng Appropriations Committee. Kong Sandro, ikaw na. Ayaw mo naman yan. Sigurado yan. Eto, napag-uusapan ng pera. May nanalo na. Ayun. Buti pa tayo, namimigay ng pera. Yan sa Barangay Taal, Bukawi, Bulacan, andun si Sherwin Alfaro. Go! Yes, magandang umaga Kuya Jerry at Kuya Anthony dito nga sa Barangay Taal.
hindi sa Batangas, kundi dito sa Bukawi, sa Bulacan, natunto natin ang isa sa mga masugid na tagapakinig ng DZRH dahil yung kanyang pinakikinggang radyo, ayun, nasa lapagan, yung X-Bus na maliit na sa likod, halos sa ilang araw na siyang nagdadasal na makarating yung DZRH dito sa kanyang bahay. Tignan mo naman nung makita at nataon talaga na pagtapat namin sa kanila, naglulundagan tong magnanay na nandito sa tindahan. Nanay, pangalan nyo? Pangalan nyo po? Rosalina L. Jokno. Si Nanay Rosalina Jokno. Yan, Nanay Rosalina. Ano yung pakiramdam mo kanina? Dahil kanina gulat na gulat ka. Naku po, gusto nung alam mo, anak, napakatagal ko lang iniintay ng Diyos ko Panginoon. Talaga naman. Nakakatuwa naman si. Ilapit-lapit mo ng konti yung mic, yung cellphone. Mahina audio. Ilapit mo. Ilapit mo ng konti. Ayan. Yung DCR, tatawagan sa anak ko yung DCRH. Bakit ako hindi tinutunguhan? Fans na DCRH. Dekada na nga daw kung nakikinig si nanay. Kaya pala ayaw mong lapitan si nanay, may mga Sherwin, kaya pala ayaw mong lapitan si nanay dahil may mga nakasabit na produkto diyan. Hindi ko malaman sasabihin ko. Masaya si nanay. Ano ulit ang pangalan ni nanay? Sherwin? Rosalinda Diokno. Rosalinda Diokno. Aba, Rosalina. Rosalina. Parang budget secretary dati. Oo nga. Oo. Dahil may budget si budget secretary. Eto, nanay, nahuli ka namin nakikinig sa DZRH. Eto, meron kang 1,000 pesos! Yay! Ay, Diyos ko po, Panginoon. Talaga. Sayang-saya si nanay. Nanay, pwede niyo pong yakapin si Sherwin. Wala pong masama. Yakapin niyo na po si Sherwin. May pagitan kaming tinapay. May pagitan kaming Dabiana. Di ba Dabiana ang tawag dito? Laki. Sa Bulacan, tawag dyan Dabiana. Ganyan. Ang paborito Dan kasi kayo si Sherwin Bata Alpha ko. Tinan mo na. Kilala ka, Sherwin, Grabe, kompleto pangalan ko. Kabisado na. Dahil meron ka pa additional DZRH grocery. Yay! Sobra. Ayan, at syempre, nanay, para hindi na kayo mag-problema ng isasaing ngayong araw. Ito, meron kayo DZRH na imbag na bigas. Yay! Lapit na raw birthday. July 25. Uy, tinan mo nga naman. Eto, may isusot na kayong baro. At dahil ang birthday, may bagong baro. Ayan, meron kayong DZRH t-shirt. Yay! Oo. At dahil halos ka-birthday nyo si Jerry Baha. Si Jerry Baha sa July 19. Pero ngayong araw, ang nagdiriwang ng birthday si Deo Makalma. Yay! Dadagdagan natin ang 1,000 pesos. Yay! Tingnan mo nga naman. Alam nyo, napakatagal na ako naghintay. Sabi ko, tingnan mo na yan, Sherwin. Tutunguhan, napakatagal ko na naghihintay dito. Ako ngayon ako natulungan. Ayun, naku, masaya si nanay. 1,000 po ninyo. Salamat po. Happy birthday. Happy birthday po. Salamat. At happy birthday din sa DZRH 86th anniversary. Ako na 86th anniversary birthday pa ni Deo Makalma. Ayun, tinan mo na. Sino nasa likod, Sherwin? Yung kanyang anak. Yung anak. Ayun, hello! Ayan, anak ni Nanay Rosalina. Naku, naiyak na sa tuwa si nanay. Oo nga, Oo, at hindi niya inaasahan ngayong araw na darating ang DZRH dito sa kanyang tahanan habang siya'y nakikinig ng radyo at hindi siya nawawala ng pag-asa. Paano ba nakikinig? Ano bang gamit ni nanay sa pakikinig o panonood sa atin? Radyo. Ayun, may transistor radio. Nasa lapag. Bigay ng radyo ng maganda. Sayang. Sherwin, wala ka bang dala dyan? Dala mo na ba, Sherwin? Malakas pa yung radyo ni nanay. Malakas pa sa kabayo. Oo. Wala pa ba yung mga radyo natin, Sherwin?
Meron na tayong pinamimigay na radyo. Oh. Dala-dala na rin natin. Oh, yan. Tama. Ibigay mo na. Bigyan mo na si Nanay. Bigyan na rin natin ang bagong radyo si Nanay. Yay! Anak, maraming po salamat. Tuwan-tuwa ako talaga. Oh. Tama, Sherwin. 2x2. Pakita mo nga. 2x2 radio. Ayun, tinan mo na. Oh. Cute lang yan, Cute lang, oh. 2x2. Para madaling ilipat-lipat, dalin-dalin sa lugar. Pwede nyong ibadibag. Matibay yan. Pinakamatibay na radyo. 2x2. Oh, yun, may sticker pa ng DCRH. Ayun, 2x2. Oo. Nakita mo. Ayan, anong pakiramdam na? Sobra, anak, nakasiya. Natutuwan-tuwa po ako. Ayan, meron ka ng bagong radyo, meron ka ng regalo sa birthday mo. Maraming salamat po. Diyos ko po, mapakasayang pag-birthday po sa akin to. Opo. Iisa lang po istasyon yan. Iisa lang po istasyon ng radyo na yan. Iisa lang ang istasyon ng radyo niya. Tinesting mo na ba? Pag binuksan mo. Tinesting mo na ba, Sherwin? Dapat tinesting mo na. Wala akong anuhan. Naku, naluluha. Si Nanay Rosalina. Okay, salamat po. Nahimik lang kanina sa bahay. Biglang dumating ang DCRH. Talagang sobrang saya na nararamdaman niya. Nahiga ako, tapos nakikinig ako ng DCRH. Nakutuwan-tuwa po ako, Panginoon ko. Tapos ito sila Anthony Taberna. Hindi alam. Painom mo yung tubig. Painom tubig si Nanay. Kulang yan. Mamaya mahal yung ospital. Painumin nyo ng tubig. By the way, Sherwin. Tama-tama, makikipartner ang 2x2 sa malakas promo dahil mula ngayong araw na to, dahil ang 2x2 ay 22. 2x2 ay 22 anyos na. Ayan. Ang 2x2, 22 anyos na, mamimigay po kami ng, sabi nga ni Paring John nung araw at ni Ray Langit, mamimigay tayo ng mini component. Ayan, mini component. Talagang mini yan. Mini component. Ayan, malinaw na mapapakinggan ang 2x2 kapag kayo'y ginalit at nagalit sa inyong pinakikinggan. Pwede niyong ihambak. Wag ganon. Ayun, salamat Nanay, salamat Sherwin. At syempre maraming salamat 2x2. Happy 22nd anniversary din sa 2x2. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos laging tumutok sa Deezer Ace Mala kayo na susunod dating winner ng Deezer Ace Mala Cash Promo. Amis number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 16 ng Hulyo 2025. Nardo na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DBM, Department of Budget and Management, kumilos upang pigilan ang insertion sa 2026 National Budget. House Quadcom, iimbestigahan ang anggulong konektado ang DDS sa missing Sabungero.
66% ng mga Pinoy pabor na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment case laban sa kanya. Malacanang umalma sa fake news na isinasangkot si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Publiko binalaan ng Bureau of Immigration laban sa love scam na trabaho sa ibang bansa. At sanggol patay nang tumilapon sa banggaan ng motor at tricycle, 7 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita, patay ang isang 8 buwang gulang na sanggol na lalaki makaraang tumaob o bumaliktad ang sinasakyan nitong tricycle sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa report ng pulisya, bumaliktad ang tricycle matapos na masalpok ng sumemplang na motor na minamaneho ng isang 15 anyos na lalaki. Napag-alamang dumaos-dos ang motorsiklo at napunta sa kabilang linya dahilan para masalpok nito ang kasalubong na tricycle. Sa lakas naman ng impakto, milapon ang sanggol at ilang pasahero na ikinasugat ng 7 katao kabilang ang minor de edad na rider na walang naipakitang lisensya at dokumento ng motor. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga Pilipino na naghahanap ng trabaho abroad. Ito'y matapos na mabunyag na tinatarget na mga nasa likod ng romance o love scam ang mga Pinoy upang magtrabaho sa kanila. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, isang 24 anyos na lalaki na ang kanilang na-rescue matapos mag-apply ng trabaho sa Cambodia, ngunit ginawa siyang scammer. Kwento ng biktima, inatasan siyang magpanggap na wrong message text at lalandiin ang prospect na bibiktimahin sa pamamagitan ng mga social at dating media platform tulad ng Tinder. Gumawa din daw siya ng hindi bababa sa 3 pekeng profile ng babae para maloko ang target na biktima. Kwento pa ng biktima, kapag mababa ang performance niya o kulang sa 15 oras ang work shift, pinapalo siya sa ulo. O ginagamitan ng stun baton para takutin siya. Sinabi ni Viado na hindi ito ordinaryong online scam, kundi mga full-blown operation na konektado sa human trafficking. Alas 7:21, iniimbestigahan na rin ng House Squad Committee ang anggulong posibleng ugnayan ng kaso ng missing sabongeros sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, very revealing na posibleng konektado ang Davao Death Squad sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Binanggit din ng kongresista na tinutulan nila noon ang pagtatayo ng Manila Arena kung saan nagtrabaho si Julie Patidongan alias Totoy. Ito ho yung whistleblower sa mga missing sabongeros. Gate ni Abante, mula nang mag-operate ang Manila Arena ay nagsimula na ring mapaulat ang mga patayan, kabilang ang 8 katao at sinundan ng 34 na iba pang mga nawawala. Tayan, 8 kagad ang missing, 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Si Congressman Benny Abante. Tinawag ng Malacanang na peke ang police report na nag-uugnay kay First Lady Liza Raneta Marcos sa pagkasawi ni Juan Paulo Tantoco sa Amerika. Ito'y matapos idawit ang unang ginang sa pagkasawi ni Tantoco sa Los Angeles, California noong March 8 bunsod ng accidental drug overdose. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, obstructionists ang mga may pakana ng fake news
na lumilikha ng malaking kahihiyan sa bansa. Pinabulaanan din ng opisyal ang report na si Tantoco ay bahagi ng official entourage ng First Lady sa kanyang biyahe sa LA nang mangyari ang trahedya. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Ang tinig ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Binabanggit dyan ni Yusek Claire doon sa police report, meron talagang police report di ba? Meron talagang kopya ng police report, kaya lang merong ano ba tawag doon? Merong idinagdag doon sa police report, parang inedit o parang pinakialaman yung police report. Siguro picture nung police report. Tapos may mga idinagdag na mga salita. Tapos at pangalan ng tao. At pangalan ng may tao. May mga tao pang iba. Hindi lang pangalan ni First Lady Lisa Marcos ang nakalagay. May ibang tao pang binabanggit. Oo. Kaya matindi. Matindi ho yung mga ginagawang yan. At dapat meron talagang managot. Alas 7:25 ang ating oras, mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na impeachment case. Ito po isa resulta ng social weather station at sinasabing at lumitaw na 66% ang nagsabing dapat sagutin o harapin ng Vice Presidente ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Nasa 19% naman ang tutol at 15% ang undecided. Pinakamarami sa mga pabor na harapin ni VP Sara ang kaso ay mula sa Metro Manila, nasa 76%. Sumunod ang Balance Luzon na may 69%, sa Visayas ay 67% at maging sa Mindanao ay merong 55%. Pati sa Mindanao? Pati sa Mindanao, 55% ang gustong harapin ng Vice Presidente ang kanyang kaso. Isinagawa naturang survey June 25 hanggang June 29 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Alas 7:26, pinabulaanan ng PNP Aviation Security Group ang kumakalat na post ng isang content creator hinggil sa insidente umano ng tanim bala sa Ninoy Aquino International Airport. Sa post ng Austin Baker Travels, mababasa sa Reels na may isang Amerikano ang inaresto at ikinulong ng 48 oras sa paliparan dahil umano sa pagkakaroon ng rusted bullet. Git ng PNP ASG, walang naitalang insidente na tumutugma sa naturang aligasyon at sa araw kung kailan ito nangyari. Gayunman, may kaparehas itong insidente na nangyari sa Clark International Airport noong July 10, 2025 kung saan isang Amerikano ang inaresto matapos mahulihan ng mga bala na walang kaukulang dokumento. Susunod! Dito po! Ano update natin kay dating NCRPO Chief Jonel Estomo na matapos na idawit ay parang nilinis din naman kaagad, ano? Parang inabsuelto rin kaagad ni Totoy, ni alias Totoy. Sabi ni Totoy sa interview nila Balansyado dito sa DZRH. Nabanggit daw yung pangalan ni General Estomo dahil yun yung sinabi ni Atong Ang. Ayun. Parang salit sabi yun. Parang at mahilig daw magganon si Atong Ang. Sabi rin ni Totoy, ni alias Totoy. At Morley Alinio, nasaan na? Kuya Boy Fabian. Ito madali sa mga nagtatanong ng follow-up dun sa kanyang blind item ng isang araw. Ayan. Ang sabi niya kasi yun daw asawa nung politician na parang may ginagawang kapabalaghan. Yun ang sabi niya. Kasama ang isang dating matinee idol
isa raw kilalang tao sa gobyerno. Yung matini idol na to, talagang matinik to, matinik. Dapat matinik idol yan eh. Matinik idol. Matinik idol eh. At ang description niya, pampalapot daw ng sinigang ang pangalan. Lalo na kung ang sinigang kumbachero, sinigang na pork. Yung pipigain mo yun, pipigain mo. No? Sarap talaga, sa mga nagluluto nga pala ng sinigang, may nabilhan kasi ako ng ganyan sa isang restaurant. May gabi. Pero hindi pinisa. Pipigain nyo. Buong buo pa, kaya malinaw na malinaw yung sabaw. Ay, nako eh. Ano ba naman yan? Hindi kayo marunong magluto. Sinayang ninyo yung sinigang. Oo, dapat yan. Yung pag hinigop mo, lasang gabi. Gabi talaga hinihigop mo. Kayo para kung gusto nyong may buong gabi, hindi lahat. Hindi lahat pipigayin ninyo. Tama. Merong buo din. Yan kung sinigang sa sampalok. Pero kung sinigang sa bayabas, wag nyo pipigayin. Wag na. Masarap din yun kung sinigang sa bayabas. Parang mas bihira na ngayon ang nagsisinigang sa bayabas. No? Si Mami Sel, ayaw sa sinigang sa bayabas. Ayaw niya. Nababahuan siya. Yan, ay Marley. May mga naghahanap sa iyo, Marley, Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng 7:29. Ang oras ay hatid sa inyo ng Unahing balita. Alas 7:39. Eto na sila. Report ng ating mga RH reporters, proseso daw po ng DNA testing sa mga na-retrieve dyan sa Taal Lake. Ipinasisilip din sa ipinasilip ng forensic group. Ayan update tayo sa mga nakuhang mga buto na yan. Yung proseso mismo ang pinakita. Eto na, RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, magtatagal pa ng 5 hanggang sa 7 araw ang pagsuri ng forensic group sa mga skeletal sample na nakuha mula sa retrieval operations sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edward De La Torre, hepe ng DNA Laboratory Division ng PNP-FG. Tapos nito ay sasalang pa sa panibagong round ng 5 to 7 days ulit ang mga buto bago makakuha ng resulta sa DNA cross-matching. More or less 2 weeks ang proseso na binabanggit ng PNP-FG. Paliwanag ni Police Colonel Francisco Supe, Deputy Director for Administration ng unit, marami kasi sa mga nakuhang kalansay ay submerged ka o nalubog sa tubig ng napakatagal gaya ng nabanggit kanina, habang ang ilan ay kailangan panglinisin sa burak. Sa ngayon ay dumating na sa Camp Crame ang 71 samples at posibleng dumami pa. Wala ito sa Taal kung saan 6 nga ang nabatid na posibleng galing sa tao. Partikular itong ilang buto sa bahagi ng hip o balakang at lumbar section ng katawan o yung gulugod ng tao. Itinasilip din ng unit itong laboratorio kung saan isasagawa yung DNA testing. Nasa ngayon ay tinawag nitong prioridad sa dami ng iba pang kasong inahawakan ng pulis. Para malaman kung positibo sa missing sabongero sa mga labi, kailangan mag-match ito sa first degree ascendant ng DNA profile ng magulang o di kaya sa first degree descendant o DNA profile naman ng mga anak. Pero nilinaw ni De La Torre na ayaw nilang munang magbigay ng false hope sa mga kaanak ng mga biktima na ngayon ay nakuna na rin nila ng 18 DNA profile. Nakakuha na pala. Yun na nga, isa tanong ko sana kung nakahingi na sila ng DNA sample mula doon sa mga pamilya. Mayroon na. Ayos. Pinakaligtas na status dito ay 18 pa lamang. Dahil remember, may 34 tayong missing sabongeros. Bagamat yung iba doon ay may kakaanak. Kagaya nung 2 pinakabata. Yung 14 at 17 years old. Ay malalaman natin dahil itong DNA profile na ito ay allegedly hindi lahat ay talagang hawak na ng PNP-FG dahil CIDG yung kumausap at kasalukuyang may handle doon sa mga pamilya ng mga missing sabongeros. Ipinagtanggol din ng forensic group ang kinwestiyon ng ilang mga eksperto gaya ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa paraan ng pag-handle nito sa unang sako ng skeletal remains na kung matatandaan nyo, nag-viral makaraang makitang inilabas doon sa maitim na sako at inilipat doon sa mas malinis na lagayan.
Ihit ng unit, bahagi ito ng real world scenario na hindi nila kontrolado, bagamat kailangan pa rin yung naturang proseso na ilipat sa mas malinis na lagayan itong mga nakuhang skeletal remains. Pakinggan natin, bahagi lamang ng kanilang pahayag. Unlike the academe po, real case scenario po ito, marami pong mangyayari. Marami pwedeng mangyayari na hindi po namin control. So although hindi po kami yung gumawa nyo po, ang iniintindi po namin is sa mga ganyan po mga senaryo, marami pong ano po na hindi namin makokontrol. Ang bahagi ng tunid ni Lieutenant Colonel De La Torre. Kamag-anak ba yan ni Chief? Kamag-anak ba ni Chief PNP yan, si Lieutenant Colonel? De La Torre ito eh. Kulang. Sumobra pala. Sumobra. Ayos. Thank you, partner. Thank you. Wala sa Camp Crame. Balik sa inyo, Jared Anthony. Thank you, Edniel. Samantala, yun daw pong bentahan ng talapia mula Batangas sa La Huerta Public Market sa Parañaque, matumal. Nako, yung ilang pwesto, nagsara na. Nako. Baka naman ubos na yung tinda. Baka naman. Alamin nga natin ang aktual na sitwasyon doon mula kay RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying umiinda na ng pagkalugi yung mga nagtitinda ng tilapiang Batangas dito sa La Huerta Public Market, Parañaque City. Simula ng ibunyag nga ng whistleblower na si Dondon Patidongan na sa lawa umano ng Taal itinapo ng mga labi ng missing sa Bungeros. Ayon sa mga nakausap nating retailers dito, bagamat matumal, tumaas pa yung hango nila sa Batangas na mula sa 108 hanggang 109 pesos kada kilo noon, 128 pesos kada kilo na ngayon. Kaya yung dating 2 tonelada nagmahal pa kada araw, tumaas pa. Oo. Matumal na tumaas pa. Baliktad, ano? Oo, pero Jerry, iba naman yung kwento ng mga nakausap natin ng mga mangingisda doon sa Laurel, Batangas. Ang sabi nila, kahit daw matumal yung mga order sa kanila mula sa Metro Manila at sa iba pang mga area, ay hindi daw nakapako pa rin daw yung presyo sa kanila, 4,200 pesos yung kada banyera. Kaya yung ang sinasabi ng mga retailers dito, yung dating 2 toneladang order daw nila kada araw, ibinaba muna nila sa kalahating tonelada na pahirapan pang maubos dito sa pamilihan. Yung mga hindi umano na ibentang patay na tilapia ay ibinabargain nila ng 70 hanggang 80 kada kilo, habang kinabukasan naman ibinebenta yung mga natirang buhay. Kahit nagmahal yung hango, hindi raw nila maitaas yung 150 piso hanggang 160 piso na retail dahil lalong aayaw yung mga consumers. Ang ending naglalaro na umano sa 40 hanggang 80 mil kada araw yung nalulugi sa kanila na nagresulta sa pagsisara na ng pwesto ng ilan nilang kasamahan na retailers dito sa pamilihan. Bakante na yung pwesto rito ng ilan na maliliit na retailers dahil sa tumal ng bentahan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Nako, kumbatsero. May napaiyak pala tayo dun sa kwentuhan natin sa budget na pinabaha dyan sa Mindoro. Bakit? Bakit naman? Oo, sabi nitong si Governor Helen Tan, kaya pala tinanggal yung Maharlika Highway budget. Kaya pala uka-uka yung kalsada dun sa Maharlika Highway. Kinuha yung pera dun, inilipat sa Mindoro. Well, ang sabi niya, baka doon sa Mindoro nadala. Baka, baka nga, ano. Hindi ba? Kasi alam niyo kung gaano ka-importante yung Maharlika Highway na yan? Lahat po na pumupunta ng Bicol na yan, nagpupunta ng Visayas, nagpupunta ng Mindanao, yung Bayaland. Doon ang daan niya. Doon po daan. Giba na yun, kumbatsero. Kaya nga. Kaya pala. Ulitin lang natin ang total po na napunta. So yung dati ng kalsada nagkagiba-giba dahil inilipat yung pondo para doon at baring napunta doon sa Mindoro at dito naman sa Mindoro inaasahan natin na masisimento na yung dagat. Masisimento. Para magkaroon na ng daan. Sa dami ng perang sa laki. Ay nako, yan yung insertion na sabi po ni Secretary Mina Pangandaman ay kanila pong hahadlangan na para po sa 2026 budget. Tinitingnan ko yung budget ng DPWH Kumbatsero. Maniniwala, ewan ko kung nalaman to ng Pangulo. Mr. President, yung pong region ninyo na Ilocos Region,
ang total budget for 2025 ay 57 billion lamang. Oo. For 2025, total budget ng DPWH. Ibig sabihin, mga infra budget po dyan, budget dyan sa Ilocos. Alam niyo ba kung magkano ang budget sa Mimaropa, yung kasama, kung saan kasama yung Mindoro? 79.4 billion. Mas malaking dihamak sa Region 1 na rehiyon ng Pangulo. Baka naman talagang taga Mimaropa ang presidente natin. Baka hindi nga, lang sinasabi. Oo. Baka nga yung Mimaropa, yung M. Don Marcos. Oo nga. Hindi na nahiya itong mga nag-insert na ito, kumbachero. Talaga, totoo naman. Hindi na kayo nahiya na ang daming na groundbreaking na proyekto dyan sa Ilocos Region na hindi po maituloy-tuloy dahil tinanggalan nyo ng budget. At inilipat sa Mimaropa. Nilipat sa Mimaropa, Mr. Na ang project ay hindi makita. Anak ng bakang dalaga. Dahil karamihan ay flood control na malaki ang SOP tsaka dun sa asphalting. Asphalt overlay. Na Na parang dinilaan lang ng kalabaw. Kaya nga. Kung pinasimento nyo na yung dagat dyan, swerte sana. Anak ng bakang dalaga. Hindi, kaya Mr. President, dapat po kayong magalit dito Hindi, totoo. Yung totoong galit Yung totoong galit na matatapos na po ang administrasyon, mahigit kalahating taon na, yung dapat ay mga legacy projects na mga bypass roads na mahaba, na hindi po matapos-tapos. Hindi matapos. Hindi, gusto lang natin klaruhin, kumbachero, na lahat naman yata ng rehiyon ay nangangailangan ng pondo. Pero yung ganitong gagawin nyo at ang popondohan flood control, mahiya naman kayo. Tsaka, alam na, ang tagal ng alam na basta't flood control, pera yan. Pera yan. Ay, nako. Eto na. Sino ba itong magkapatid na nagkasamaan daw ng loob dahil sa hindi parehas na mana na naibigay ng yumaong inang showbiz personality? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, ang hindi totoong nagtatago. Hindi totoong nagtatago. May naghahanap pa sa kanya. Ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Katunying at Ka-Jerry. Uy, nako, medyo nagkakasama ng loob. Dahil ito palang pamana ng isang controversial, pero mabait at lovable na manager, ay hindi patas ang pagkakahatian ng kanyang iniwang yaman. Yung isa malaki. Parang yung isa ay kumbaga sa 100%. Sa parang lang siya, parang nasa 30. So medyo nagkaparinigan nga yung magkapatid, pero dadmahan lang sila. Ganon. Marami bang naiwang ari-arian? Saan ka makakakita na ang datong ay 8 bag? 8 bag? Yes! Ba't nasa bag? Hindi sa bangko? I-withdraw. Withdraw? Sino nag-withdraw? Siyempre. Antindi, ha? Withdraw nung bago pumanaw? Hindi. Bago pala pumanaw ito, ay may mga ginawa na pala itong mga kasulatan. Yung last will. Ganon. Kaya ang hirap pala talaga pag may iwang kang pera, talagang kaya pag-aawayan. Yun. Pero pag marami pala siyang pera, Ay, oo, nakakatuwa, di ba? Isipin na, hindi mo iisipin na ganun karami ang kanyang kadatungan. Ilang bag? Ang chismis lang to. Nakita daw ng isang driver na galing sa Metrobank. Naglabas daw ng mga siguro. May branch, kuhan pa ng bangko. Hindi ba Metrobank pa? Hindi ba yun yung subok na matibay, subok na matatag? Baka masingil ako nito. Di ba, hindi naman yun. Hindi ba yun yung Metrobank, yung we find ways? Iba rin yun. Kaya ayun, medyo, I don't know kung talaga nagkasamaan, pero unfair daw yung pagkakabigay ng hatian. Siguro hindi ko na kailangan pangalanan pa, no? Hindi, pangalanan mo na. Para at least baka naman magkabate pag pinangalanan.
Bati na sila, kaaway ka pa nila. Ganon yun eh. Pag nakialam sa away. Ikaw yung naiiwan sa gitna lang. Oo, ganon nga. Sa pag-uusap natin ang ending, ako ang nakulong. Oy, yung maraming nag-aantay ng follow-up dun sa blind item mo nung nakaraan, ha? Yung kasama sa sinigang. Yung dating mati ni Idol na ang may ginagawang kababalaghan kasamang isang politician, artista. Oo. Pati si Ma'am Ellen Pulido, tinatanong ako niyan eh. Ganon. Hindi, maniwala ka. Ilang araw na akong mini-message kinakausap ni Mami Sel. Tinatanong. Hindi ko naman masabi kung sino. Kulang daw yung clue. Nitong mga inahanap ka, akala ni Mother, nagtatago ka. Pero teka muna ha. Sorry po kay Ombudsman Martires. Kasi tumawag sa telepono ko, akala ko scammer. Tinatanong ko sino? Nung hinahanap ako ni Ombudsman, ano kailangan mo? Ikaw ba si Morley Alinio? Sagot ka pa, o bakit? Kulong ka ngayon, kulong ka. Eto na, Day. Sabi ko, wala akong panahon sa'yo. Binagsakan ko ng telepono. Alam mo naman kasi kung bakit, di ba? Scam na ako. Oy, Uncle Sam, patawarin nyo na. Kauna-unahang pagkakataon na pagkamalang scammer si Uncle Sam. Ombudsman, sorry po. Yan ating DZRH Show Status News. Ako po ang inyong RH Portero, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babush! Paring Ray, take it away! Paalala ang PAGCOR doon sa kanilang pa-contest, sa kanilang pa-contest PAGCOR Photo Contest 2025. Ito po ay may tema Infrastructure for Economic Development. Yon. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional photographers na may edad Pilipino. Kailangan Pilipino. Oo, na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayan. Importante yun, kumbachero. Sabi nga nito si PAGCOR Chairman Altenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pa-infrastruktura gaya ng mga tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari po magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, conventional, mobile at drone. 8 po ang mananalo per category, kaya ano pa hinihintay nyo? Magpadala na ng entry sapagkat ito ay hanggang July 31 na lamang. Yun. Uy, si Glyza Taberna Molanida ay nangihingi ng t-shirt ng DZRH. Glyza. Kala ko naman kung ano yung i-announce mo. Yung t-shirt daw ng DZRH 86th anniversary. Wala na ba yun? Ang ganda-ganda kasi ng t-shirt unlimited daw limited edition daw yun Pakibati na lang daw si na may ang mga gagraduate ngayon dyan sa Marriott Hotel, graduation ng Adamson University BS in Exercise and Sports Sciences, major in Fitness and Sports Management. Ano pangalan nung gagraduate? Si Mark Adrian Kakal. Ayan, Mark Adrian Kakal. Congratulations. At maraming salamat pala sa mga kapartner natin kahapon sa anniversary po ng DZRH 86th anniversary. Katulad nung Amazing Touch. Dito yung buong grupo nila Kuya Romel de la Cruz. Kuya Romel, hindi ako nakasalang. Ang dami ko pa namang Amazing Warts. Ang tawag nila dun War on Warts. War on Warts. Hindi ba yung si Mother nga dito, isasalang ko na sana kahapon. Ay busy naman si Mother. Pero ang dami dapat pala may part 2. Ano Mother? Pupunta na lang siya. Kasi iba yung alam mo ba kung batsero, pati pala dun sa Kwan, maraming warts. Marami daw mga nagiging pasyente ngayon. Saan? Ang tawag nila vaginal warts. Doon mismo. Ganun. Oo. Kung yun, dumadami yan Dumadami. Sino nagtatanggal nun? Si Kuya Romel? Si Kuya Romel. Hindi. Kuya Romel. Ate Jennifer de la Cruz. Yari ka. Magandang morning.
Karos Danting, baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay. Marami tayong mga dapat palitan dyan sa dako natin. Ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. At happy birthday din kay Kuyang Eric Dastas. Kuya Eric. Ay, kay Eric Dastas, magbe-birthday yan sa Friday. Sa Friday, July 18 at kinabukasan, July 19, birthday ni Kumbachero. Yung pong imbitasyon namin, huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo kalilimutan, no? Sa Sabado, July 19. Lunch po yan. Lunch po yan. Pero pwede niyo agahan, mga 11:30. Pwede siguro na kayong maggayak hanggang 11:30 to 12. Igayak na ninyo ang inyong mga handa sa sari-sarili ninyong mga bahay. Sabihin nyo, at sabay-sabay tayong kakain. Ay, General ASEC, Assistant Secretary General Eli Cruz. Magandang morning. At magandang morning din kay General Wangki. General Wangki, kay Region 4A Chief General Wangki. Magandang morning. At magandang morning din kumbachero kay Engineer Tony Nanggel at kay Tatay Bonnie Aporo. Ay, Tatay Bonnie Aporo, baka gusto niyo ng masubukan itong reliable at stylish crossover SUV wala pang 1 milyon ito. Magkano yan, kumbachero? 998,000 pesos lang po itong all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Ayan, kagaling-galing yan. Meron po itong 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa maswabe at fuel-efficient na drive. Pwede nyo na pong i-test drive yan. Sabihin nyo lang po yung pangalan namin. Pumunta sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Yun! Ay, inuulit po natin ang ating pagbati sa isa sa mga legend ng DZRH. Andito na po siya. Naka-ready na rin ang ating masarap na almusal. Inuulit po natin bilang isa sa mga legend. Ang picture po niya ay andito ngayon sa DZRH. Para tong kahanay ng mga museum Parang museum. Tapos lahat ng dumadaan hinahawakan. Ano yun? Ano to? Hinahawakan at may panyo pa. Pagdating kay Lakay, may panyong ipinapahid na gano'n. Tapos sabi, gagaling. Lalakas. Pumapagaspas. Lakay Daya Makalma, happy birthday. Happy 35th birthday. Ayan. Lakay Dayo. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and